Saan nanggagaling ang mga ito, Vien? Sino nagbigay sa'yo ng mga to? Galit na tanong ko habang iniisa-isa kong tingnan ng mga larawan. Hindi na mahalaga kung saan nanggaling ang mga iyan. Ang gusto ko lang malaman ay kung anong kahulugan ng mga larawang yan. Malinaw na gusto tayong siraan ng taong nagpadala sa'yo ng mga to. Sabi ko. Ang sabi mo sa akin, mga kabarkada mo ang kasama mong lumabas. Tapos ngayon, malalaman ko nag-date pala kayo ng ex mo? Nang aakusang sabi niya. Makikinig ka ba sa akin o hinuhusgahan mo na ako nang makita mo mga litratong ito? Sa tono ng pagsasalita mo, parang buo na sa isip mo kung anong ibig sabihin nito. See? You can't even defend yourself. You're putting all the blame on me. I guess you're really guilty. Sa tingin ko, si Steph may mga gawa nito. Hindi muna niya inalam ang buong kwento at ibinigay niya sa iyo ang mga litratong ito para pag-awayin tayo. Leave Steph out of this. Wala siyang kinalaman dito. This is about you seeing your ex behind my back. Hindi totoo yan. Nagkataon lang na kami ang unang dumating sa meeting place kaya nagkausap kami sandali. Ni hindi ko nga alam na darating siya roon. Pinakihirapan ko lang siya ng maayos. Anong gusto mong gawin ko? Talikuran siya at mag-walk out? Well, these pictures speak for themselves. I can tell you really enjoy his company. Nakikipagbalikan ba sa'yo yun? Nanunuyang sabi niya. How about your ex? Is she trying to win you back too? Ganting sabi ko. Bakit palagi mong iniisali sa usapan na to si Steph? Wala siyang kinalaman sa usapang to. Ang issue rito ay ang pagiging dishonest mo sa akin. Dishonest? I wasn't dishonest. Ikaw nga naglihim sa akin. Ikakasal na pala kayo ni Steph noon pero hindi mo sinabi sa akin. Tapos dahil lang sa mga litrato na wala namang kahulugan, pararatangan mo ko na naglihim at nagsinungaling sa'yo? This time, he was at loss for words. Natigilan siya sandali pero nakatingin pa rin siya sa akin sa nanlilisik na mga mata. Noon lang kami nag-away ng ganoong katindi. Kadalasan kasi maliliit na bagay lang ang pinagtatalunan namin na agad din namin naaayos. But now looking at him, I could feel this was something that could either make our relationship stronger or break us apart. So nagre-research ka pala tungkol sa nakaraan ko. Bakit hindi ka na lang sa akin nagtanong at kung kanino-kanino ka pa kumukuha ng impormasyon? For your information, Bien, hindi ako nag-research. May nagmagandang loob lang sa akin na isang kaibigan natin. Binalaan din niya ako tungkol sa mga plano ni Steph sa sirain tayo. Steph, wala ka ng bukang bibig kundi si Steph. She's not out to ruin us because you're doing the fine job yourself. Nagpantingang magkabilang tainga ko sa mga sinabi niya sa akin. I was really hurt. He chose to be on Steph's side. At dahil sa galit ko, ay nagpakawala ako ng mas masakit pang salita. Di lumabas din ang totoo na mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa akin. Ayaw mong pakinggan ang mga paliwanag ko, ayaw mo ring maniwala na gusto niya tayong sirain. Since you trust her more than me, why don't you go back to her? Hamon ko. Are you daring me, Lily? Is that what you really want? Or are you just using her so you won't feel any guilt if you rekindle your relationship with Ralph? Bahala ka na kung anong gusto mong isipin. Kahit ano naman ang gawin at sabihin ko, ay hindi ka na maniniwala sa akin. I'll tell you this. At least si Ralph, niyaya ako magpakasal. Hindi katulad mo. So, it boils down to the one who proposed to you first. Then good luck to both of you. Sana'y maging masaya kayo. Puno ng sarkasmong sabi niya. Iniwan niya ako. I was stunned. Hindi ako makapaniwala nag-walk out siya. I guess, our temper got the better of us. Nagkasabay ang init ng ulo namin at pareho kaming may masasakit na nasabi sa isa't isa. Now, I didn't know if it was really over between us. Umaasa pa rin ako na kapag kapwa-kalmado na kami ay makakapag-usap kami ng maayos. Dahil hindi ko yata makakayang mawala siya sa akin ng ganoong kadali. Umiiyak pa rin ako nang dumating si Anne sa aming apartment.
Hindi ko nagawang pumasok sa aking kwarto. Nakadapa ako sa sofa at doon iyak ng iyak. Nagsisisi ako sa mga sinabi ko kay Vian. Alam kong mali ako nang sabihin kong nagpropose sa akin ng dati kong nobyo. Siguradong nasaktan ko ang ego niya. But then again, I was really hurt that he seemed to take the side of Steph. Parang tiwalang-tiwala siya sa babaeng iyon. Malakas ang kutob ko na ito ang may pakana sa mga larawang iyon dahil ito lang ang may motibo na gawin iyon. Hawak ko pa rin ang cellphone ko. Umaasa kasi akong tatawagan ako ni Vian. Kahit isang simpleng text message lang na galing sa kanya na nagpapahiwatig na gusto niya kami magkaayos ay sapat na para kumalma ko. Pero ilang oras na lumipas ay hindi pa rin siya tumatawag o nagte-text. Ngaling-ngaling tawagan ko siya pero parang wala akong lakas ng gawin iyon. Ano nangyari sa'yo, Lily? Bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ni Ann na umupo siya sa tabi ko. Humikbi-hikbi ako at hindi ko magawang magsalita. Umalis siya sandali. Pagbalik niya, inabot niya sa akin ng isang basong tubig. Umupo ako at ininom iyon. Parang uhaw na uhaw ako. Pagkainom ko ay nabutan niya ako ng mga panyo. I blew my nose as hard as I could and wiped my away tears. I was still having, but I was slowly calming down. Ano ba talaga nangyari? Ngayon lang kita nakitang umiyak ng ganyan. Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita. I think Vian and I broke up. Sagot ko. What? Break na kayo? Bakit? Magkakasunod na tanong niya. Someone took pictures of Ralph and me at pagkatapos ay ipinadala sa kanya mga iyon. Nagkasagutan kami at nag-walk out siya. Paliwanag ko. Muli na namang namasa ang aking mga mata habang ikinikwento ko nangyari. Sinong gumawa nun? Huminto ito at kapagkuhan ay napapitik sa ere. Hindi kaya kagagawa na naman ni Steph ito? Iyon din ang kutob ko, pero wala naman akong katibayan kaya hindi ko siya pwedeng basta paratangan. Sagot ko. Then, we need to investigate. Sigurado akong siya ang nasa likod nito. Dapat ay may ipapakita ka ng pruweba kay Vian bago muli siya kausapin. Tumangwa ko bilang pagsang-ayon. Pero Ann, mayroon akong hindi nasabi sa'yo noon tungkol sa pinag-usapan namin ni Ralph. Ano yun? Kumunot noo ang kanyang noo. Gusto ni Ralph na makipagbalikan kami. Tumigil ako sandali sa pagsasalita habang nakanganga si Ann. And he asked me to marry him. Tuluyan na siya nalaglag sa sofa. Napasigaw ako. Tinulungan ko siyang makatayo at makaupo uli ng maayos. Ano ka mo, Lily? Inalok ka ng kasal ni Ralph? Tinanggap mo ba ang alok niya? Alam ba to ni Vian? Sunod-sunod na namang tanong niya. Oo at hindi. Sagot ko. Pakiulit nga at pakipaliwanag na mabuti ang sagot mo. Naiinis na sagot niya. Napaismid ako dahil sa kakulitan niya. Alam kong hindi siya titigil kaya idinitalye ko sa kanya ang ibig kong sabihin. Oo, inialok niya ako ng kasal. Hindi ko tinanggap ang alok niya. Oo, nasabi ko na to kay Vian sa gitna ng pagtatalo namin kanina. Bruha ka, Lily. Nagawa mong ilihim sa akin to? Teka, bakit mo nireject ang alok ni Ralph? Don't you want to consider it? Ann, bago ko isipin pakasalan si Ralph, dapat siguro ay mag-reconcile muna kami. At sa maniwala ka man o hindi, malayo iyon sa isip ko ngayon. Mas importante sa akin na magkaayos kami ni Vian. Ang ibig mong sabihin, umaasa ka pa rin na magkakaayos pa kay ni Vian? Wala ka na ba talagang feelings para kay Ralph? Oo, umaasa ako dahil siya pa rin ang mahal ko. Aaminin ko na may puwang pa rin sa puso ko si Ralph pero hindi yun nangangahulugan na in love pa rin ako sa kanya dahil hindi ako pwedeng sabay na nagmahal ng dalawang lalaki. Hindi kaya ng puso ko na maging sa alawahan. Amen. I hear you loud and clear. Pero kung break na kayo ni Vian, dapat mo ring isipin ang posibilidad na pwede mo na uling mahalin si Ralph. Malay mo, kaya siya dumating ngayon ay dahil destiny mo talaga siya. At ganun din si Steph kay Vian.
Binato ko siya ng throw pillow. Ano ka ba, Ann? Ang kulit mo naman. Hindi switch ng ilaw ang puso ko. Hindi ko pwedeng i-off and on kung kailan ko gusto at lalong hindi ako pwedeng magmahal ng ibang ganun-ganun na lang. Sa ngayon, mas priority ko na magkaayos kami ni Vian, kaya wag mo na natin pag-usapan si Ralph. Sorry for playing the devil's advocate here. I'm just asking you to keep your options open. Pero sige, pilitin mo magkasundo uli kayo ni Vian. Pero dapat, pag-isipan mo rin makipagbalikan kay Ralph. Payo niya. Hindi ko na siya sinagot. Tumayo na lang ako. Nagkulong ako sa kwarto. Kailangan ko makapag-isa. Kailangan ko pakaisipin ang susunod na hakbang ko para makuha kong muli ang puso ni Vian. Maaga uli akong dumating sa opisina ng umagang iyon. Sa pagkakataong iyon ay nauna akong dumating sa kanya kaysa sa boss ko. Pumasok ako sa opisina niya para ayusin ang desk niya. Or to be more precise, I wanted to snoop around in case there were something in evidence lurking around her office. Hindi dapat siya makahalata na nagkaproblema kami ni Vian. Hindi niya dapat malaman na unti-unti nang natutupad ang mga plano niya. Sisikapin ko na magbago ang mangyari iyon ay nakaisip na ako ng paraan para maibalik sa dating samahan namin ni Vian. I wouldn't let her win. Hindi siya karapat-dapat na magtagumpay. Pilit ko pa rin paghihiwalayin ng trabaho at personal kong buhay. Dapat ay manaig pa rin ang paggalang ko sa kanya bilang boss ko. Kahit gaano kahirap ay gagawin ko. Kahit pilit niyang sinisira ang buhay ko, ay hindi pa rin ako pagdadaig sa kanya. At sa puntong iyon, ay alam kong ako pa rin ang mananalo sa bandang huli. Nang dumating siya ay magiliw ko pa rin siyang binate. She looked at me quizzically, as if trying to see if there was something bothering me. At dahil ayoko may malaman siya, ay ngiti-ngiti lang ako. Maaaring hindi siya magtatanong dahil baka mahuli ko siya sa mismong bibig niya. At dahil nag-iingat nga siya, ay tiyak na oobserbahan na lang niya ako. I would let her speculate. Tinatawagan ko si Vian sa cellphone niya pero hindi ko siya makontak. Laging unattended ang cellphone niya. Ilang mensahe na rin ang iniwan ko and answering machine niya pero hindi pa rin siya nagre-reply. Hindi ko naman siya magawang matawagan sa opisina dahil alam kong wala siya roon kundi nasa job site. I was getting a bit worried. Iyon ang unang pagkakataon na hindi siya unang tumawag sa akin pagkatapos namin magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Madalas kasi ay siyang nauunang makipagbati at makipag-ayos kahit ako pa ang may kasalanan. Ayaw na ayaw niyang pinatatagal ang away namin. I just hope sooner or later he would come around so we could talk again. Desperado na nga siguro ako magkaayos kami kaya nag-text ako sa kanya at nakiusap ako sa kanya na tawagan o i-text naman niya ako. I waited for his reply the whole day. Tuwing tutunog ang cellphone ko ay iniisip kong siya na iyon. But it was never him. Matatapos ng office hours ko pero hindi pa rin siya tumatawag. Dahil depressed na ako ay umuwi na akong eksakto sa oras. Nagpaalam ako sa boss ko at pinayagan niya ako. Pasakay na ako sa elevator nang maalala ko na iwan ko palang cellphone ko. Chino-charge ko nga pala yun sa desk ko. Bumalik ako sa pwesto ko at doon ko narinig na tila may kausap si staff sa telepono. Dahil carpeted ang buong opisina ay hindi niya maririnig ang mga yabag ko. Nakaawang ng bahagya ang printol ng opisina niya. Hindi ko naiwasang makinig sa sinasabi niya. Malakas ang boses niya dahil nga marahil kampante ang loob niya na wala na ako roon. Idinikit ko ng maigi ang aking tainga sa pinto para makapakinig ng maayos. Vian, natutuwa ako tumawag ka. I miss you too. Sana, pagbalik mo ay magkita ulit tayo. Si Lily, she's fine. I think she's taking everything well. She looks happy. I think you made the right decision. Mas mabuting tapusin mo na ang lahat kaysa patagalin mo pa ang paghihirap mo. She's a nice girl, but we both know she's not the right one for you. I am glad I can give you relationship advice now. Sinundan pa niya iyon ng tawa. Nangiilid ang mga luha ako.
I wanted to bowl right there and then, but I had to keep my dignity intact. Mukha talaga nagkakamabutihan ng dalawa at tila kay staff pa humingi ng payo si Vian para sa tungkol sa sitwasyon namin. Gustong gusto ko na siyang sugurin at dukutin ang mga mata niya pero pinigil ko ang aking sarili. I wanted to be alone for now and I didn't want to see her face and at this very moment. Nakasakay na ako sa bus nang makatanggap ako ng text message mula kay Vian. It was a short and impersonal message. I'm here in Davao. 1 week ako rito. I will try to call you up when I return to Manila. For now, I stand by my decision. It really broke my heart we had to come to this. Dahil sa isang bagay na walang katuturan ay naglahong parang bulang relasyon na akala ko ay panghabang buhay na. Ang alam kong mahirap siyang pilitin ngayon. Sana nga lang ay dumating agad ang araw na handa na siyang makinig sa akin. I really hope there would still be a chance for us. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.